Hello po, kumusta po ang lahat? Panibagong camping vlog na naman po tayo ngayon. Binisita ko itong mga alaga nating kambing at nagulat ako ang lalaki na nila. Itong dalawang to, pinangalanan na si White tsaka si Puti, ang lalaki na rin nila. Lumalabas na rin sila sa fence. At tumataron-taron pa nga. Yung isa doon na brown, na lit-lit din yan dati. Nakalimutan ko na rin ang pangalan. Si Uno daw pala yan, pinanganak noong January 1. Isang bakling lalaki na kambing. Ito naman si Brownie, di ko alam, di namin na naman noong problema sa kanyang dede. Hindi rin sure kung buntis siya or hindi. Sa mga viewers po na nakakala, ano huwag dapat gawin dyan sa mga hindi pantay na dede. Hinahayaan namin sila na lumabas sa fence para makakain ng maayos. Sa loob kasi ng fence na ubus na yung mga damo, wala na daw silang makain. Eto naman yung mga bagong panganak. Nagulat ako, akala ko 3 lang yung mga baby na kambing. 5 pala sila. 2 kambal. So 4 yun, tapos isang solo na anak. Eto naman yung isa, mas naunang batch to yung white. Si Paulo, pangalan dyan. Yan, dyan lang sila sa malapit sa kulungan, tatalon-talon lang dyan. Yung dalawa na yan na brown, sina Ana at si Luna. Nalaki na rin nila. Kambal yun, si Ana at si Luna. Aba, itong dalawang to, gusto na rin magpadamin, for practice na, char. Etong mga batang kambing, dito lang sila sa kulungan, dito na sila sa malapit. Bali yung nanay nila, lumalabas, kumakain, tapos bumabalik na lang. Binabalikan na lang itong mga anak para padidein. Etong dalawang to, bali magto 2 weeks pa lang. Pero sinusubukan na rin nilang kumain ng damo, tumitikim-tim na rin sila. Buti na lang din, maraming gatas yung mga nanay nila, kaya hindi na namin sila kailangang alalayan na padidehin sa bottle. Ayan yung mga nanay nila, sina Blackie, pag busog na, umuwi na lang dyan, tambay-tambay na lang sa kulungan. Etong mga bagong panak, dito pa lang sila sa loob ng kulungan. Parang 5 days pa lang nito. At tapos na rin siya nabigyan ng kanyang vitamin na iron. Ayun, twin sila yung brown, yung nakahiga dyan. Tapos yung isa na makulay. Ito naman isang mas malaki, solo siyang anak, wala siyang kambal. Itong dalawa na to, ito yung parang pinakapanganay sa kanila, itong kambal na to. Ang pangalan ng mga to, sina Milo, tsaka si Oreo. Ang cute na ang kulay nung nasa mata nitong isa, yung black and white. Itong si Oreo, yung brown Milo, kasi parang kulay Milo daw. Ayun. Pati kambing may pangalan na rin. Sa time na to, pinapapasok na namin sila sa kanilang kulungan kasi may ulan na parating tsaka hapon na rin. Minsan, ang hirap silang papasukin pag hindi pa sila talagang busog na busog. Ang bibilis pa naman nila tumakbo. Pero pag nararamdaman naman nila na andyan na yung ulan, kusa naman sila tatakbo sa kanilang kulungan. Bale, dito banda, gumagawa sila o nagpapatear sila ng panibagong fence. Ayan, chill-chill pa sila. Ayan, dyan na yung ulan. Yung isa doon na maliit, si Paulo, sumasama rin dito sa mga malalaki. Kumakain na rin ng damo. More than 2 weeks pa lang yata yan eh. Ayan, talon-talon na rin sila, bilis tumakbo. Kaya ako na yung naiwan. Ako naman yan yung hindi makatakbo. Andyan na yung ulan. Bilis nila tumakbo parang mga usa. Halos andyan na sila lahat sa loob. Tignan mo kung sino yung kulang. Etong mga to, chill-chill pa eh. Tambay muna sa labas. Ayaw pang pumasok sa loob.
Etong mga grupo na 'to, kailangan pa talaga silang tawagin. Itong si Spartan, yung lalaki. Etong mga grupo na lumalayo sa kulungan, kailangan pa talagang hanapin. O tignan niyo, nag-post pa talaga sila diyan, tumigil. Ano pa kaya ang hinihintay ng mga 'to? Pinipilit talaga namin sila na papasukin sa kanilang kulungan 'pag nandiyan na yung ulan para maiwasan na mabasa sila. Kasi 'pag nababasa sila, may tendency na uubuin sila at sisiponin. 'Pag nagkataon, ang hirap-hirap gamutin, ang mahal-mahal pa man din ng mga gamot nila. So, yan yung iniiwasan namin, yung mababasa talaga sila. Tapos, iniiwasan namin na makakain sila ng mga basang damo sa umaga. As much as possible, dapat dry yung mga kinakain nila. Pag medyo basa kasi sa umaga, may mga nakakain sila doon. May mga bakterya na nakakain sila na nagko-cause, nagbibigay ng sakit sa mga kambing kapag mahina yung mga resistensya nila. So, mas maganda na yung iwasan na magkakasakit sila para lesser yung abala, yung gastos 'pag nagkakasakit sila. Ang hirap mag-alaga ng may sipon, may ubo na kambing. Yes po, nagkakaubo at sipon din yung mga kambing. 'Pag hindi nagamot agad, siyempre lalala at ikakamatay ng kambing. Maraming salamat po sa panonood.